Hello mga kapatid, nawa ay pagpalain tayo ngayong araw na ito sa ating pag-aaral na matatagpuan sa Efeso 5:6 hanggang 17. Ganito po sinasabi sa magandang balita. Huwag kayong padaya kanino man sa pamamagitan ng mga pangangatwirang walang kabuluhan, sapagkat dahil sa mga gawang iyon, ang Diyos ay napupuot sa mga suwail. Kaya huwag kayong makikisangkot sa kanila. Dati nasa kadiliman kayo, ngunit ngayon nasa liwanag, sapagkat kayo'y sa Panginoon. Mamuhay kayo gaya ng nararapat sa mga taong naliwanagan, sapagkat ang ibinubunga ng pamumuhay sa liwanag ay pawang mabuti, matuwid, at totoo. Pag-aralan ninyo kung ano ang kalugod-lugod sa Panginoon. Huwag kayong makikisama sa mga taong gumagawa ng mga bagay na walang ibinubungang kabutihan, mga bagay na dulot ng kadiliman. Sa halip ay lantad ninyo sila at ang kanilang mga gawa, sapagkat kahiyahiyang banggitin man lamang ang mga bagay na ginagawa nila ng lihim. Ang lahat ng naglalantad ay naliliwanagan, at ang naliwanagan ay nagiging liwanag. Kaya't sinasabi, gumising ka, ikaw na natutulog, magbangon ka mula sa mga patay, at liliwanagan ka ni Kristo. Kaya't ingatan ninyo kung paano kayo namumuhay. Mamuhay kayong tulad ng matatalino at di tulad ng mga mangmang, sapagkat masama ang takbo ng daigdig. Samantalahin ninyo ang bawat pagkakataon na kayo makagawa ng mabuti. Huwag kayo mga hangal. Unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Pagpalain ng Diyos ang pagbabasa ng kanyang salita. Tayo po'y manalangin sandali. Amang Diyos na banal, maraming salamat po sa lahat ng mapagpapalang aming tinatanggap mula sa iyo. At nawa sa umagang ito ay bayong pagpapala din ang aming matanggap. Kabayan mo po ang bawat isa sa amin. Turuan mo po kami. Puspusin mo kami na yung banal na Espiritu upang maunawaan namin ang mga salita mo na aming pag-aaralan sa araw na ito. Alisin mo po anumang hadlang na nakikita mo sa aming mga puso, sa aming mga isip, sa aming paligid, upang Panginoon, malaman namin, maunawaan namin ang iyong mensahe sa araw na ito. Sa matamis na pangalan ng aming tagapagligtas, inihiling po namin ang mga bagay nito. Amen. Ang pamagat po ng mga talatang aking pong binasa sa inyo ay ang taong namumuhay sa liwanag. Apat po ang puntos na aking kinuha sa mga talatang ito. Ang taong namumuhay sa liwanag ay una, hindi madadaya ng pangangatwirang walang kabuluhan, ayon sa talatang 6. Pangalawa, hindi makikisama sa mga taong namumuhay sa kadiliman, ayon sa talatang 7 hanggang 11a. Ikatlo, inilalantad ang kasamaan ng mga masasama, ayon sa talatang 11b hanggang 14. Pangapat, sinasamantala ang bawat pagkakataon upang makagawa ng mabuti, talatang 15 hanggang 17. Dati tayo'y nasa kadiliman, makasalanan, makasanlibutan, mga suwail, mga mangmang tungkol sa mga bagay na espiritual at gumagawa ng mga bagay na walang ibinubungang kabutihan. Ngunit ngayon ay nasa liwanag na sapagkat tayo nasa Panginoon, kaya tayo nararapat mamuhay sa liwanag, ayon sa talatang 8. Ayon sa talatang 9, ang ginagawa ng mga taong namumuhay sa liwanag ay pawang mabuti, matuwid, at totoo. Ngunit paano mamuhay sa liwanag? Ayon naman sa talatang
15, kaya't mag-ingat kayo kung paano kayo namumuhay. Mamuhay kayong tulad ng matatalino at di tulad ng mga mangmang. Sa madaling salita, magpakatalino tayo. Ang taong nagpapakatalino ay nag-iisip ng mabuti, pinag-aaralang mabuti kung ano ang kalugod-lugod sa Panginoon at inuunawa kung ano ang kalooban ng Panginoon ayon sa talatang 10 at talatang 17. Sapagkat malalaman natin kung anong kalooban ng Diyos at kung anong kalugod-lugod sa Panginoon sa pamamagitan lamang ng banal na kasulatan. Ang mga taong matatalino ay ang mga Kristiyanong buong ingat na pinag-aaralang mabuti at nakaunawa sa Biblia sa patnubay ng banal na Espiritu. Sa makatwid, ang hindi nakakaunawa sa Biblia sapagkat wala sa kanya ang Panginoon ay mangmang o isang hangal kahit pa siya nag-aral sa kolehiyo o universidad at may mga titulo sa kanilang pangalan tulad ng PhD. Bakit? Sapagkat siya'y madadaya o malilinlang, makukurap at may ikayat ng mga taong masasama, mga tagasunod ni Satanas, ang hari ng kadiliman na mas tuso at mas matalino kaysa sinumang tao. Ang talino lamang ng Panginoon at ang kanyang espiritu ang makagagapi sa talino ng dyablo sa pamamagitan ng banal na kasulatan. Ang liwanag lamang ng Panginoon na nagsabing siya ang daan, ang katotohanan at ang buhay ang makapagpapalaya sa atin at makakagapi sa kadiliman. Juan 1:4-5, 8:31, 32 at 14:6. Kaya't ang panawagan ng Diyos sa mga taong tulog o patay ay gumising ka, ikaw na natutulog, bungamon ka mula sa libingan at liliwanagan ka ni Kristo. Efeso 5:14. Ang mga salitang ito ay maaaring gamitin para sa mga hindi mananampalataya o hindi Kristiyano upang sila hikayating sumampalataya kay Jesus, maliwanagan at maligtas. Ngunit ang sulat na ito ay para sa mga hinirang ng Diyos na nasa Efeso at tapat na sumasampalataya kay Kristo Jesus, ayon sa Efeso 1:1. Kaya't ang panawagan ito ay para sa mga Kristiyano na tulog o patay, mga hindi nagpapakatalino kaya nadadaya at nagkikisama sa gawain ng mga nasa kadiliman. Hindi nila buong sikap na pinag-aaralan ang banal na kasulatan at inuunawang mabuti ang kalooban ng Diyos at kung ano ang kalugod-lugod sa Kanya. Ito ay panawagan na pagsisihan talikuran ang kanilang kamangmangan at kahangalan. Ang taong nagpapakatalino at namumuhay sa liwanag ay hindi madadaya ng mga pangangatwirang walang kabuluhan sapagkat hawak niya at bihasa sa paggamit ng tabak na espiritu, ang salita ng Diyos, na siya maglalantad at magtutuwid sa mga mali at likong pangangatwiran at katuruan. Ayon sa Efeso 6:17, Hebreo 4:12, 2 Timoteo 3:16. Ayon sa 2 Korinto 10:4-5, ang sandatang ginagamit natin sa pakikipaglaban ay hindi sandatang makamundo, kundi ang kapangyarihan ng Diyos na makapagpapabaksak ng mga kuta. Winawasak natin ang mga maling pangangatwiran. Ginagapi natin ang lahat ng pagmamataas laban sa kaalaman tungkol sa Diyos at binibihag natin ang lahat ng isipan upang matutong sumunod kay Kristo. Ganito naman ang sabi ni Yahweh sa Jeremias 23:29-32. Parang apoy ang aking salita at katulad ng martilyo na dumudurog sa malaking bato. Ako'y laban sa mga propetang gumagamit ng salita ng ibang propeta at sinasabing iyon ang aking mensahe. Ako'y laban sa mga propetang kumakata ng sariling salita at mensahe. Pagkatapos ay sasabihin galing iyon kay Yahweh. Ako'y laban sa mga propetang nagsasaysay ng kasinungalingan upang dayain ang aking bayan. Hindi ko sila sinugo at wala silang kabutihang magagawa sa bayang ito. Milyong-milyong mga tao ang nadaya ng mga nagpapanggap ng mga propeta at mga aral ng Diyos. Pati salita ng Diyos pinipilipit at kinakalakal. Ngunit kung pinag-aaralan nating mabuti
at naunawaan natin ang salita ng Diyos, ang ating ginagawa ay pawang mabuti, matuwid at totoo. Hindi tayo madadaya ng mga walang kabuluhang pangangatwiran, ng mga buluhang propeta at mga ngaral, sapagkat ang Espiritu Santo ang gumagabay sa atin at nasa ating panig ang Panginoong Hesus. Malalaman natin kung ang turo o mensahe o pangangatwiran ay matuwid, totoo at mula sa Diyos at sa Kanyang salita. Ano ba itong pangangatwirang walang kabuluhan na tinutukoy ni Apostol Pablo? Ang nasa isip ni Apostol Pablo ay mga mananampalataya at mga ngaral na ang katwiran ay mabuti ang patuloy na magkasala upang sumagana ang kagandahang loob ng Diyos. Roma 6:1. Sa madaling salita, inaabuso nila ang kabaitan ng Diyos o ginagamit nila ang kagandahang loob ng Diyos na lisensya para malayang mamuhay sa kasalanan. Inaabuso nila ang pangako ng Diyos na kung sakaling magkasala, sila'y patatawarin. Unang Juan 1:9. Malinaw ang sagot ni Apostol Pablo na nangangatwiran ng ganito. Hinding-hindi tayo patay na sa kasalanan. Paano pa tayo mamumuhay sa pagkakasala? Roma 6:2. At kung itutuloy natin ang basa hanggang talatang 15, ganito naman sinasabi, ngayon malaya na ba tayo magkasala dahil hindi na tayo saklaw ng kautusan, kundi kagandahang loob ng Diyos? Hinding-hindi. Ayon naman sa Galatia 2:17, ngunit kung kaming nagsisikap na mapawalang sala sa pamamagitan ni Kristo ay matagpo ang makasalanan pa, nangangahulod ba hanggang si Kristo ay tagapagtaguyod ng kasalanan? Hinding-hindi. Lalabas na si Kristo ay tagapagtaguyod ng kasamaan at kadiliman. Kaya dito naman ang babala ng Diyos sa Hebreo 10:26-27. Matapos nating malaman at tanggapin ang katotohanan at magpatuloy pa rin tayo sa pagkakasala, wala nang handog na may aalay para sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Ang naghihintay na lamang sa atin ay kakilakilabot na paghuhukom at naglalagablab na apoy na tutupok sa mga kaaway ng Diyos. Ito ang puot ng Diyos sa mga suwail o mga anak ng pagsuway o kadiliman na dati nating kalagayan na dapat iniwan na natin. Efeso 2:1-3. Ngunit may mga ilang mananampalataya na mga tulog at patay na dadaya at nakikisama sa gawain ng mga anak ng kadiliman. Kaya't ang panawagan at babala ni Apostol Pablo ay magsisi, magbalik loob sa Diyos, mamuhay sa liwanag ng puro at dalisay na salita ng katotohanan, sapagkat sila'y mga anak na liwanag upang hindi sila masama sa hatol at puot ng Diyos sa mga anak ng kadiliman o mga suwail. Gumising ka, ikaw na natutulog, bumangon ka mula sa libingan at liliwanagan ka ni Kristo. Efeso 5:14. Nang sinabi ni Apostol Pablo na huwag kayo makikisama sa mga anak ng pagsuway o mga suwail, ang ibig niyan sabihin na huwag na silang mamuhay tulad ng pamumuhay ng mga walang pananampalataya sa Diyos. Walang kabuluhan ang kanilang iniisip, wala silang pangunawa at alipin ng kasamaan. Efeso 4:17-19. Dahil sa maling pangangatwiran, inisip nila na mabuti ang magpatuloy sa pamumuhay sa kasalanan upang sumagana ang kagandahang loob ng Diyos. Sila'y mga Kristiyano na, ngunit hindi pa nila hinubad ang dating pagkatao at iniwan ang dating pamumuhay. Efeso 4:20-24. Sila yung mga batang madaling matangay ng sari-saring aral ng mga taong ang hangad ay dalhin sila sa kamalian sa pamamagitan ng kanilang katusuhan at panlilinlang. Efeso 4:14. Kahit kailangan natin ang mga apostol, mga propeta, mga ebanghelista, mga pastor at guro sa ikatitibay na iglesia upang bawat sangkap ay lumago sa pananampalataya at pagkakilala sa anak ng Diyos, maging ganap ang ating pagkatao ayon sa pagiging ganap ni Kristo. Efeso 4:11-13. Hindi masama ang makisama o makipagkaibigan sa mga hindi pa mananampalataya, ngunit huwag na tayong mamuhay tulad ng dati nang hindi pa tayo mananampalataya. Tulad ni Apostol Pablo,
matuto tayo makibagay sa lahat ng tao, mananampalataya man o hindi, upang sa lahat ng paraan ay makapagligtas tayo ng kahit ilan lamang. Ginagawa natin ang lahat, alang-alang sa magandang balita, upang makabahagi tayo sa mga pagpapala nito. Subalit hindi ito nangangahulugang malaya o may lisensya na tayong lumabag sa kautusan ni Kristo at mamuhay sa kasalanan tulad ng mga hindi mananampalataya na ating pinakikibagayan o pinakikisamahan. Unang Korinto 9:21-23. Sa kabilang banda, dapat din tayo mag-ingat sapagkat baka sa halip na mahikayat natin sila sa Panginoon at mamuhay sa liwanag at kabanalan, tayo ang mahikayat sa sanlibutan at mamuhay sa kadiliman at kasalanan. O kaya sa halip na lumago, tayo ay lumayo sa ating pananampalataya. Ganito ang babala sa unang Korinto 15:33. Huwag kayong padaya o paluloko. Ang masasamang kasama ay nakakasira ng magandang ugali o pagkatao o karakter. Kaya't kung tayo ang nahihikayat na mamuhay sa kadiliman, kung tayo ay napapasama, huwag tayong makipag-isa sa mga hindi sumasampalataya. Maaari bang magsama ang katwiran at ang kalikuan, o kaya ang liwanag at kadiliman? Kaya't lumayo kayo sa kanila, humiwalay kayo sa kanila, sabi ng Panginoon. Huwag kayo makisama sa anumang karumihan at tatanggapin ko kayo. Ayon sa pangalawang Korinto 6:14 at 17. Ay ikatlong punto natin ay sa halip na makisama, ilantad ang kanilang kasamaan. Efeso 5:11-14. Ilantad hindi upang sila ichismis o siraan o yurakan ang kanilang pagkatao at reputasyon, slander o paninirampuri, kundi upang maliwanagan, magsisi at magbalik loob sa Diyos. Gawin natin ng may respeto sa kanilang pagkatao, mahinahon, mahusay, matyagang pagtuturo at paliwanag upang maliwanagan ang kanilang isip at makawala sa bitag ng dyablo na bumihag at umalipin sa kanila. Pangalawang Timoteo 2:23-26. Ang ikaapat at huli nating punto ay ang matalino at namumuhay sa liwanag ay sinasamantala ang bawat pagkakataon na makagawa ng mabuti. Ayon sa Efeso 5:15-17. Ang taong matalino, tulad ni Apostol Pablo, ay laging nananalangin at humihingi ng panalangin sapagkat ang Diyos ay nagbibigay ng pagkakataon o nagbubukas ng daan upang makagawa tayo ng mabuti sa kapwa, lalo na sa mga hindi paligtas. Napakaganda ang tagubilin ni Apostol Pablo sa Colosas 4:2-6. Maging matyaga kayo sa pananalangin, laging handa at nagpapasalamat sa Diyos. Idalangin ninyo sa Diyos na bigyan kami ng pagkakataon na may pangaral ng kanyang salita at may pahayag ang hiwaga ni Kristo, ang sanghi ng pagkabilanggo ko ngayon. Ipanalangin din ninyong may pahayag ko ng buong linaw, gaya ng nararapat. Maging matalino kayo sa pakikitungo sa mga hindi nananampalataya at palahagan ninyo ang bawat pagkakataon. Sikapin ninyo lagi maging kaaya-aya at kapaki-pakinabang ang inyong pananalita sa kanila at matuto kayong sumagot ng tama sa sinumang nagtatanong. Mapapansin ninyo na ang pagkakataon ay bigay, regalo at pagpapala mula sa Diyos. Kaya dapat nating pahalagaan at huwag aksayahin. Hindi matutuwa ang Diyos at hindi makakabuti sa atin kung pinalalampas natin ang mga pagkakataon na ibinibigay ng Diyos sa atin upang tayo ay makagawa ng mabuti. Pangalawa, pansinin din ninyo na hindi lamang para sa mga pastor o mga ngaral ang mga tagabuiling ito, kundi sa lahat ng mananampalataya. Pangatlo, hindi lamang panalangin, kundi maging handa na may pahayag ng buong linaw ang hiwaga ni Kristo at ang kanyang salita. Talatang 3-4. Pangapat, dapat kaaya-aya ang inyong pakikitungo o relasyon sa mga hindi mananampalataya. Talatang 5-6. Panglima, matutong sumagot ng tama sa sino mang nagtatanong. Kaya't napakahalaga na paturuang lubos ang bawat mananampalataya upang maging ganap
ang ating pagkatao ayon sa pagiging ganap ni Kristo. Ganap ang pananampalataya at pagkakilala sa anak ng Diyos, hindi natatangay ng sari-saring aral at kamalian. Efeso 4:11 hanggang 16. Ganyan mga kapatid, ang nagpapakatalino at namumuhay sa liwanag. Huwag nating gayahin ang tao mahilig sa walang kabuluhang pagkikipagtalo. Sa halip na kaaya-ayang mga panalita, mga bulyawan, murahan, insultuhan na nauuwi sa away at minsan rambol at patayan. Ang tunay na lingkod ng Diyos ay hindi nakikipag-away ayon sa pangalawang Timoteo 2:23-24. Hindi masama ang pagtatalo o debate basta may kabuluhan, maginoo, magalang, mahinahon, mahusay na paliwanagan, at ang layunin ng bawat panig ay hindi para manalo at mapahiya ang kabilang panig, kundi matuto ang lahat, lalo na ang mga nakikinig. Magliwanag ang hiwaga ng salita ng Diyos at lalago ang ating pagkakilala sa anak ng Diyos. Bilang pagtatapos, muli natin tunghayan ang 4 na puntos ng mensahe sa Efeso 5:6 hanggang 17. Ang taong namumuhay sa liwanag ay una, hindi madadaya ng mga pangangatwirang walang kabuluhan. Talatang 6. Pangalawa, hindi nakikisama sa mga taong namumuhay sa kadiliman. Talatang 7 hanggang 11. Pangatlo, inilalantad ang kasamaan ng mga masasama. Talatang 11 hanggang 14. Pangapat at huling punto, sinasamantala ang bawat pagkakataon upang makagawa ng mabuti. Talatang 15 hanggang 17. Nawa, mga kapatid, ay napagpala tayo ng ating pag-aaral sa araw na ito. Tayo po ay manalangin. Amang Diyos na banal, maraming salamat po sa maikling pag-aaral na ito. Nawa, Panginoon, may tanim sa aming mga puso't isipan ang mga katotohanan na nakapaloob sa iyong banal na aklat upang maging gabay namin sa aming pamumuhay bilang mga anak ng liwanag na nagpapakatalino, na inaalam, inuunawa ang iyong kalooban at kung ano ang nakakalugod-lugod sa iyong paningin. Sa pangalan ni Jesus. Amen.